Isang 12 anyos na bata ang nasawi matapos ma-hit and run ng nagkakarerahang bus sa North Fairview sa Quezon City. Nakuna ng CCTV ang insidente. Ipinatatawag na ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng dalawang sangkot na bus. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng biktima. May report si Susan Enriquez. Hating gabi nitong April 14, papasok sa Regalado Avenue mula Commonwealth Avenue sa Quezon City ang Jairos bus na ito, kasunod ang isang Nova bus. Pagdating sa may Our Lady of Fatima University, tila nagkakarera na ang dalawang bus. Makikita rin sa CCTV ang ilang kabataang lumabas mula sa Fairmontville papunta sa computer shop. Naiwan ang isang nakaitim na shorts at walang damit pang itaas. At habang naglalakad sa gilid, pinulot niya ang bitbit ng t-shirt na nalalaglag. Ilang saglit pa, dumaan na ang dalawang bus. Pagdating malapit sa tapat ng bata, mapapansing biglang nagminor ang Jairos bus. Nabundol na pala noon at tumilapon sa kabilang kalsada ang 12 anyos na biktimang si Jalani Makasulong. Hindi malinaw kung alin sa dalawang bus ang nakasagasa sa bata, pero walang huminto sa dalawang bus kahit may nangyaring aksidente. Makalipas ang isang oras, pakikitang buhat-buhat na ang biktimang si Jalani pabalik sa Fairmontville. Sa ngayon, hinahanap pa rin nila yung nakabangga kasi hindi pa rin nakaklaro kung yung talagang bus na yun ang nakadali. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ipatatawag nila ang mga operator ng Jairos Bus at Nova Bus para pagpaliwanagin kung sino ang nagmaneho ng mga unit na sangkot sa insidente. Malinaw raw ang violation nila dahil nagkakarerahan sila na nagresulta pa sa aksidente. Nilalagay mo sa pahamak yung mga mga pasahero mo, pati na yung mga pwede mo makasalubong. Katulad niyan, isang walang kamuang na bata na namatay. Sana raw, ayon sa LTFRB, i-review ang batas para gawing mas mataas ang parusa sa kasong reckless imprudence lalo na kapag nagre-resulta pa sa homicide. Sa ngayon daw kasi, madaling makapagpiyansa sa kasong ito. Ayon sa pulisya, madalas sila makatanggap ng report ng mga nagkakarerang sasakyan sa bahagi ito ng Regalado Avenue dito sa Quezon City. Kaya nga itinuturing na nila itong accident-prone area. Kaya paalala sa mga motorista at pedestrian na dumadaan dito, maging maingat lalo na kung 10 oras na ng hating gabi. Ang ama ni Jalani hindi matanggap ang sinapit ng anak. Kitang-kita raw kasi niya sa itsura ng anak ang inabot nitong sakit sa insidente. Ganun parang pinipigil niya yung kwan. Kasi sinabi pa yung kasama niya, dinaganon niya daw yung nakabangka sa kanya biglang kwan . Nailibing na ang biktima alinsunod sa tradisyon ng kanyang pamilyang Muslim. Umaasa ang pamilya ng biktima na matutukoy ang bus na kumitil sa kanilang kaanak. Base naman sa salaysay ng isang kasama ng biktima, natukoy na ang bus na posibleng nakabundol sa biktima. Pero ayon sa investigador, pareho nilang kukunan ng pahayag ang panig ng dalawang bus na hindi pa natutukoy ang plaka hanggang sa kasalukuyan. Nananawagan po ako dun sa pasahero, kung mayroong pasahero na nakakita ng pangyayari, maaaring kahit i-text lang po kami. Tinungo ng GMA News ang tanggapan ng Nova Bus sa Caloocan, pero ayon sa guard, wala silang opisyal doon na pwedeng magsalita. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng Jairos Bus. Susan Enriquez, GMA News.